What's up, everyone? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Aga, kailan po screening ng Miss Grand? Ano bang screening ang inaantay nyo? Sino pong representative ng MGA Cebu? Ang dami yung mga inaantay ha. Pag-usapan natin yan mamaya. Alam ko yung iba sa inyo ay nag-aantay din kung anong ganap ngayon sa Miss Grand International. Ako din, inaantay ko din simula kanina. Pero pag-usapan natin yan dahil inaantay ko din. Pero mukhang wala nang magaganap. Akala ko din may official announcement na eh. Inaantay ko rin pero ayan, inabot na lang tayo ng alas 7. Wala pa din nangyayari. Wala pa rin official announcement. At bigla pang umulan. Yon, magandang gabi sa lahat ng mga viewers natin. Busy ang ALB Circle of Pageant kanina dahil nag-umpisa kaninang alauna ang presko ni Krishna Gravides. And then, sinundan ng presko ni CJ Opiaza kasama ni Nawat. Na naandito rin si Nawat sa Pilipinas. And then, after nun, sunod-sunod, sinundan na ng parada ni CJ Opiaza. At kanina nanonood ako ng parada sa MOA Grand Homecoming ni CJ. Nandun din si Nawat, nanonood ako ng live ni Nawat. Tuwang-tuwa ako dahil yung mga Filipino, alam kung paano makipagharutan kay Nawat. Sigaw sila ng sigaw ng, "We love you, Papa Nawat." And ayun, nakakatawa manood kanina ng live ni Nawat. Hindi ako nakapunta dun sa presko ni Krishna at ni CJ at sa parade kanina. Though may invite naman ako pero hindi lang talaga ako nakapunta kasi sobrang busy sa trabaho ngayong Lunes. Kaya nanood na lang ako online. At ayun nga, ang isa pa sa mga inaabangan nating balita ngayon ay dapat anya ngayon i-announce ang iba pang mga additional candidates sa MGIPH. Alam ko nag-aabang kayo katulad kung sino ang Miss Cebu o kung sino ba Miss Makati or kung sino pa. Pero ayan, inabot na lang tayo ng alas 7. Wala pa tayong naririnig. Kaya abang-abang pa tayo hanggang mamaya. Mahalo pa naman. May second screening. Actually, walang second screening. Yung mga i-announce lang ay parte ng accredited partners. Hindi na sila ni-screen. I-announce na lang dapat sila. Pero since nga busy ang ALB Circle of Pageant simula kaninang tanghali, wala talaga tayo narinig. May narinig ako not sure i-post na lang daw yung second screening. Ngayon sabi ni Clivex, kung wala pa rin tayo maririnig hanggang mamayang gabi or ngayong araw, ayan, mag-abang na lang tayo sa mga ipopost or sa ipopost ng MGIPH sa kanilang mga social media. Sabi ni Marky, wag na kasi pilitin ang ayaw sumali, doon tayo sa gusto talaga makuha ang crown. Meron pang ganun na. Hello kuya, I miss you, sabi ni Daily Dose. Pero ngayon po talaga announcement, sabi ni Filipinas. Ang balita ngayong araw pero dahil nga busy ang organization at kakatapos lang ng parada kanina sa MOA na inulan, wala talagang naganap na announcement. Ayun nga, antay na lang tayo sa mga social media pages. Alam ko lahat kayo nagwa-wonder din kung totoo ba yung mga naririnig yung or mga nagsisirculate sa social media. Malalaman din natin yan. Sabi ni Zach, true. Baka mamaya pa kasi di pa tapos yung press conference ni CJ. Tapos na yung press conference, tapos na yung parada. Bumalik ba? Nag-press conference ba ulit? Silip nga lang ako sa GC, wait lang. Tapos na ata yung parada, yun na yun. Kasi ang invite ko lang din, press ko ni Krishna, press ko ni CJ, tsaka yung mismong parada. So tapos na nga yung parada. Kasama sa parada yung mga contestant ng MGIPH. Nandun nga rin si Anita. Maraming fans si Anita kanina sa parada. Maraming naghahanap sa kanya kanina. Ayan, sabi ni Lady, uwian na daw. Miss Grand Philippines update. Wala po akong balita. Natapos ang parada, wala na akong balita. Basta ang alam ko lang nandun sa parada, yung mga contestant ng MGIPH. Ngayon, abangan na lang natin sa social media kasi malamang iisa-isa na lang nilang ipopost yung mga additional candidate ng Miss Grand International Philippines sa social media. Siguro mamaya, baka i-post din na yan. Alas 7 pa lang naman baka may mag-post pa rin mamaya. Speaking of Binibining Pilipinas, may nagtatanong kailan po Natkos ng Binibining Pilipinas. Mukhang wala nang Natkos ang Binibining Pilipinas kasi parang final event na nila yung nangyaring
Parade of Beauties kagabi sa Cubao. Final na yon. Wala na pong natko sa Binibining Pilipinas dahil on June 15, finals na talaga, grand finale ng Binibini. About pageant, tuloy po bang second batch screening? Walang second batch ng screening. Announcement lang ng additional candidates. Kasi mga additional candidates, galing sila sa mga accredited partners. Ngayon, ang chismis, dapat ngayon i-anunsyo. Pero hanggang ngayon, wala pa din. So, abangan natin, baka bago matapos tong araw, ay i-announce na din nila sa kanilang social media. Wala po akong T4MGI, wala po talaga akong alam at ayoko rin pong alamin sa iba kasi gusto ko magulat na lang tayo sa mga announcement. Ayan, sabi ni Bey, ibang day daw po. Ayan, tingnan natin. Any comments kay Anita Gomez? Ayun nga po, nabanggit ko rin kanina si Anita Gomez ang isa sa mga tinitilaan sa parada. Marami siyang fans. Tinitilaan talaga siya at nanonood ako kanina ng live ni Nawat. Ang dami nagko-comment dun sa comment section na Anita. So, malamang alam din naman ni Nawat na si Anita ang gusto or ang pulso ng taong bayan sa ngayon kasi sila pa lang naman ang confirmed namang candidates. So, yun, maraming fans si Anita Gomez. Tingnan natin. Pero nabanggit ko nga sa ibang mga live ko na binabantayan ko lang din naman ngayon si Anita. Nilalabahan po ang gowns. May nagtanong ko yan, nilalabahan ba ang gowns? Nilalabahan po, dry cleaning. Ayan, sabi ni Bay, Kerry, kaya mag back to back. Tatlong back to back. Kerry po ang back to back. Guys, maniwala kayo, Kerry ang back to back. Basta yung papadala natin sa MGIPH ay swak na swak sa panlasa ni Angkol. Sabi ni Jada, kulang daw sa height si Anita. Hindi siya ganun katangkaran, hindi rin naman ganun kaliitan. Kung ikukumpara kay CJ, mas mataas ng konti si CJ. Pero tingnan natin kung paano mamaniobrahin ni Anita yung laban if ever na siyang may papadala sa MGIPH. Huwag kayong mag-alala kay Anita kasi compared naman dun sa ibang girls, si Anita yung malakas ang clout. Ang mas kailangan natin malakas ang clout na candidate. Kasi baka matangkad nga, wala namang ingay yung pangalan. So, wala din. So, doon na ako sa may clout. Tsaka gusto ng tao, gusto ng mga pageant fans. Marky! Ito si Marky, Binibining Pilipinas naman. Sana sa Binibining Pilipinas, 2 kunin na Miss Globe hanggang next year. Tapos pahinga muna 1 year. Gusto ni Marky magpahinga muna ang Binibini para daw matigil muna ng 1 taon para mahabol yung MI. Pwede naman mangyari yan na magpahinga next year. Pwede rin naman yung suggestion mo. Yeah, pwede naman. Sabi ni Honorable Jerry yan. Apinar. Okay. Move on na ako kay MMD. Go for Anita Gomez. Yes, guys. Mag-move on na kayo kay MMD kasi sa MMD marami rin mga engagements ngayon. Marami siyang ginagawa. Marami siyang ina-announce na mga gagawin. So, kung ina-announce niya yung mga gagawin niya, so, ibig sabihin wala talaga siyang time sa pageantry. All about pageant or about pageant PH. Naawa ko sa Binibining Pilipinas, tapos na ang golden era nila. Ngayon lang naman yan, all about pageant. Makakaabante din yan. Ngayon lang yan. May former beauty queen ba na sasali sa MGI? Former beauty queen, yung may corona na. Si Michelle Arceo, former beauty queen, Reyna Hispano-Americana. Kailan ang second batch? Kanina pa po namin pinag-uusapan. Kanina pa namin pinag-uusapan ng second batch. Wala nga po nangyari sa second batch. Kasi kanina nag-aantay din ako simula kanina eh. Pero ito nga, sabi ko nga kanina bago matapos tong araw, baka naman isa-isa i-post sa social media. Kasi i-announce na lang naman yun eh. Wala na siyang formal announcement. Basta i-announce na lang. Hindi ko alam kung anong platform. Physical na i-announce ba or sa social media. Bang na lang tayo. Wala na palang natko sa Binibining Pilipinas. Wala na po. May content ako bago ngayon, Binibining Pilipinas Fearless Forecast. Bisitahin nyo na lang dyan. Kasi may mga Fearless Forecast na ako kung sino ang feeling kong uusad sa BBP. Kayo ba, nung mga eksena nyo kanina habang nanonood ng parade, anong mga naramdaman nyo? Anong mga pakiramdam habang nanonood ng parada kanina? Kasi ako tuwan-tuwa ako sa mga Filipino pageant fans kasi mainit talaga yung pagsuporta na
na ibinigay nila kay CJ kahit umuulan kanina sa MOA Arena. And especially kay Nawat na talagang tuwang-tuwa yung mga tao kay Nawat. What po ang second batch? Baka what time mamaya? Katrina for International naman daw, sabi ni Dia Queen. Speaking of Katrina Johnson, siya yung top 1 sa fearless forecast ko na bibigyan or na dapat bigyan na sana ibigay ng MI crown. Pero yun nga yung hesitation natin or doubt natin kay Katrina ay dahil baka sa age niya, hindi sa kanya ibigay yung crown. Basta panoorin nyo na lang yung content ko. Ayan, nandyan sa TikTok ko, yung unang-una. So, ayun nga, Katrina Johnson, number 1 for the top crown. However, her age, 27 na siya. Kaka-27 niya lang last January. Then, next year, 28 na siya. January, 28 na siya. So, ang maximum age requirement ng Miss International is 28 or 29. Not sure ako sa 29 kasi baka yung 29 ginawa lang nila yon during the pandemic. Pero since hindi na pandemic ngayon, baka niretain na nila sa up to 28. And then next year, January 28 na si Katrina Johnson. By November 2025, 28 pa rin naman si Katrina Johnson. Pasok pa rin naman siya sa edad. Ang kaso, ang Miss International, kilala nating notorious na hindi nagko-corona ng mga girls na nasa borderline na or yung nasa sagad na sa edad. So, si Katrina kung 28 siya next year, hanggang 28 lang ang MI, so isa siya sa mga babaeng sagad na sa edad. Kaya niya makarating sa Miss International pageant kasi sakto pa yung age niya, pero yung chance niya makakorona ng Miss International, 50-50. So, yun yung hesitation kay Katrina Johnson or yung reason kung bakit hindi sa kanya maibibigay yung top crown. Pero si Katrina Johnson yung number 1 talaga ngayon sa Binibining Pilipinas. At siya talaga yung performer. Kung may Angelica Lopez or may Mirna Esguera ngayon sa Binibining Pilipinas, si Katrina Johnson. Sakto lang din na yung prototype or yung hulma nga ni Katrina Johnson ay yun yung hinahanap ng MI. Next, pangalawa, kung hindi naman si Katrina Johnson, ang pangalawang top performer ay si Annabelle McDonnell ng Iligan. Si Annabelle, siya naman yung na-check lahat. Height, face, edad, na-check lahat ni Annabelle. Kasi si Annabelle, 25 or 26 ngayon. So, November 2026, next year, malamang 27 siya or 26. Hindi ako sure sa edad ni Annabelle. Basta 25, 26 siya ngayon. Basta pa nag-compete siya by November 2026, wala pa siya sa border ng age ng maximum requirements ng MI. So, pwede pa talaga. Si Annabelle yung pinakamalapit na pwede sa MI ngayon. Ang aga natin mag-review ng na Binibining Pilipinas, no? Dapat na Binibining Pilipinas review natin, Sabado para Sunday. Sa Sunday, Binibining Pilipinas. So, ayun, Annabelle McDonnell ang pangalawa sa aking fearless forecast, kung hindi Katrina Johnson. Then, I'll go kay Annabelle McDonnell. Kasi si Annabelle McDonnell talaga yung susunod na pwede na talaga. Lahat pwede kay Annabelle. Next, pangatlo, Dalia Varde. Si Dalia Varde na yung susunod kasi maingay yung pangalan niya. May clout sa kanyang candidacy. Maganda siya. Ganun din malambot. Though ang problema kay Dalia Varde yung height niya talaga. Doon siya mapupuntusan ng mababa if ever hanapin ng mga judges or ng organization ay matatangkad na delegate. So doon naman maminusan si Dalia Varde. Pero kung gusto nilang magpadala or magpanalo ng top contender na maganda talaga, and then si Dalia Varde ang sagot. Although alam naman natin top performer ng ngayon, BPCI, top performer sa kinokoronahan nila for the past 2 years, puro top performer. Tingnan natin this year kung top performer pa rin ba ang kokoronahan nila. Pangapat ko sa aking fearless forecast, Beatrice McClelland, Aklan Province. Hindi siya pinag-uusapan, pero may other part ng mga pageant fanays na malakas si Beatrice McClelland kasi siya si Beatrice McClelland. And malakas ang makinarya nito ni Beatrice McClelland. Hindi lang niya nararamdaman ngayon pero kaya nang umakyat.
Next, pang 5 ko. Ayan, top 5 na tayo. Pang number 5, Kat Espenido. Kat Espenido kasi ganun din. Same with Beatrice Maclellan. Maingay din ang pangalan niya. Hindi lang din ganun karamdam. Pero maingay ang pangalan ni Kathleen Espenido. And yun, ganun din yung ganda. May height. May clout din. So, maaaring kung hindi yung tatlong nauna na binanggit ko kanina, baka siya. Yes. So, yun yung mga fearless forecast ko sa Binibining Pilipinas. Yan ang pag-usapan na natin, MGI. Pag-usapan na natin ang parada ni CJ. Yung kay Nawat kanina. Announcement na wala pang ina-announce sa mga additional delegates. And then, Binibining Pilipinas may top 5 forecast. Now, question. Sino daw ang Miss International ko? I'll go for Katrina Johnson. Katrina Johnson and Annabelle McDonnell. Kahit sino sa kanilang dalawa. Paulit-ulit yung second screening ng MGIPH. Again, sasagutin ko ulit, wala pong second screening ng MGIPH. Walang second screening magaganap kasi mga sinasabing additional candidates, part sila ng mga accredited partners. So, ibig sabihin, automatic, pasok na. So, i-announce na lang sila. Walang screening na magaganap. Walang screening. Kasi yung mga susunod na i-announce na sinasabing 5, 4, part ng mga accredited partners, additional candidates, hindi screening. Okay? Rumors ni Nicole Borromeo and Miss World. Wag kayo maniniwala sa mga rumors. Rumors nga diba? Rumors. Pero, guys, pinag-uusapan nyo kanina yung MGIPH Cebu. Sinasabi nyo si Gazini. Maraming na-curious sa inyo na si Gazini. Malamang hindi si Gazini yun. Wag din kayo maniniwala sa mga rumors na si Gazini. Pero may nagbanggit kanila Nicole Borromeo. Mas naniniwala ako dun sa Nicole Borromeo. Kasi kanina, nagbabrowse din ako sa social media, kumakalat yung mga picture ni Nicole Borromeo ngayon. Nagsisirculate siya. Sabi ko, bakit nagsisirculate ang mga picture ngayon ni Nicole Borromeo? Anong meron? Tapos bila ako naisip, baka si Nicole Borromeo ang MGIPH Cebu. So, ayun ang aabangan natin sa susunod. Hindi daw bagay si Gazini for Miss Grand. Hindi rin ako naniniwala na may balak pa si Gazining sumabak sa pageant. Kasi hindi rin ganun ka-fit si Gazini ngayon. So kung magpa-pageant ka, kung alam niya magpa-pageant siya, dapat ngayon pa lang fit na siya Miss Earth Philippines candidates update. Bukod dun sa mga 3 na kilala natin sa Miss Earth, may mga bago pero hindi ko pa napapag-aralan or na-check kung sino sila. Ang kilala lang natin ngayon na mga matutunog na pangalan for Miss Earth Philippines, yan, Angel Rose Tambal, may nag-comment, Joy Barcoma, at saka si Liz Mabaw, silang 3. Galing to sa iba't ibang pageant, MUPH, Miss World, tsaka Binibining Pilipinas. Ngayon kung tatanungin nyo ako sa 3 yon, sino malakas? Joy Barcoma. Ayan, may nagsabi, April Smith yon, hindi Gazini. Abangan. Miss Supra naman tayo. Punta naman tayo kay Tara Valencia. Kakaalis lang ni Tara Valencia kagabi. Magkasabay sila ni Ana Valencia Lacrini. And nakarating na ba sila sa Poland? Hindi pa. Kasi mukhang 24 hours ata ang biyahe nila sa Poland. Pero baka mamayang madaling araw dito sa Pilipinas. Baka nakalapag na sila sa Poland. Abangan natin sa social media. Fitness supermodel naman. Miss Fitness Supermodel, PJ Opiaza. Namamayagpag naman siya sa Vietnam kasi nanalo nga siya ng mga ibang mga pakulong awards, di ba, dun sa pageant. So, ibig sabihin, mukha namang kaya ni PJ Opiaza. Tsaka, hindi ko alam kung may corona ng Philippines dyan. Yung babaeng representative, hindi ko alam kung may corona na. Pero since kasi, ito nga, si PJ Opiaza nasa Vietnam, nakabet sa pangalan ng atin yung si CJ Opiaza na maingay nga ngayon sa pageant world. So, malamang, makakatulong yon sa candidacy ni PJ Opiaza. So, abangan din natin yan. PJ Opiaza, Miss Fitness Supermodel World. Eto, sabi ni Matt, ang fit daw ngayon ni April Smith para may pinaghahandaan. So, baka nga siya ang MGI, PH, Cebu. Ito sabi ni Ivan, Tara or Ana, who has better chance? Syempre, doon tayo sa may suot ng Philippine sash. Tara Valencia. Pero, since
alam ko nga yung caliber nito ni Ana. Nakita ko siya nag-compete. Nakasalumuha ko na siya many times. Same with Tara. I'll go with Tara. So, ayun nga guys. Ang susunod natin na abangan. Tapusin muna natin itong Binibining Pilipinas sa Sunday. Sa Sunday, syempre, may ganito ulit tayo live kasi hindi naman ako manonood ng live sa Aranete. Nandito lang din ako sa bahay para makagawa agad ako ng content pagkatapos at makapag-live tayo. Pero tapusin muna natin yung Binibining Pilipinas sa Sunday. Then, supranational na tayo. Balita sa bagong crown or franchise ng Binibining Pilipinas, wala siguro. Kasi kung meron yan, dapat sinabi na nila ngayon pa lang, ilang araw na lang tayo, 5 araw na lang papuntang Sunday. Pero wala namang binabalita. Alam ka namang surprise sa finals. So, tingnan natin ha. Tingnan natin yan, Wally. Jobs, ayan. Binibining Pilipinas Internationals, Davao Province. Same din naman sa aking sentiments. Jobs. Ito, JHNDXK. Ma-feel mo, Quezon Province has a high chance in BBP. Meron po. Dun sa content ko na in-upload, may part doon ng content ko na sino yung magja-Jasmine Bungay na bigla na lang sumulpot from nowhere. So, isa dun si Andrea Endicio. Isa siya sa mga nakikita ko actually. Yeah. Speaking of Jasmine Bungay, si Jasmine Bungay last year, nasa prediction ko siya, or nasa picks, top picks, hot picks, na pwede bumulaga. Kaya nagulat ako, bumulaga talaga siya si Jasmine Bungay. So feeling ko, may mata naman ako talaga mamili sa Binibining Pilipinas. May alam mo yun, may parang may malakas yung yung radar pag sa BBP. So ayun, na-predict ko yan si Jasmine Bungay last year. Si Mirnes Guerra kasi predictable last year. Tapos si Jasmine Bungay na-predict ko yan. So ngayon si Andrea Endicio, isa siya sa mga nakikita ko. May mata, may radar. Yes, Jaja. Yan si Nagazini, na-predict ko yan dati. Nicole Borromeo, na-predict ko yan. Si Angelica Lopez ata hindi ko na-predict. Pero nagulat na lang ako na siya yung nanalo. Si Angelica Lopez lang hindi ko na-predict. Yung charm nasa Empire, hindi ko alam. Wala namang confirmation. Pero kasi ang reason kaya hindi sila nag-corona ngayon ng charm, kasi si Cyril Payumo nakapending pa. Para hindi magpatong-patong. Yun yung reason kaya hindi nag-corona ng charm. Sabi ni Ivan, ipasok nyo lang si Davao Province sa Q&A, sure na yan for Miss International. Sana nga ibigay na nila kay Trina. Regardless kung kaya ba ng edad or kung ano bang mangyayari sa age issue, pero sana ibigay na nila kay Katrina. Sabi ni Poch, lahat naman ata nagulat kay Angelica. True. Kung stick pa rin sila sa 2 crowns, parang start na ng downfall ng Binibining Pilipinas. Skip muna. Downfall, sabi ni Wally. Kung may gusto kayo makuhang crown, ano ba dapat? Kasi ako, Wally, kung dadagdagan yung crown, dapat dekalibreng crown. Pero okay lang din naman kahit hindi dekalibre kasi mapapasikat naman ang Binibining Pilipinas. So, anong corona, Wally, ang gusto mong idagdag? Wala na ata kasi ngayon mga available. Gusto mo ba Miss Planet? Wally, gusto mo ba Miss Planet International? Namimili din ng Binibini. Namimili din ng Cubao. Gusto nila yung may mga class na pageant. Janet Reyes, any comments? Isa rin po si Janet Reyes, Christian. Isa rin si Janet Reyes sa Jasmine Bungay. Pwedeng Jasmine Bungay. Eto, Mark. Sabi ni Mark, Earth na lang daw ang kunin para mag-time sila mag-focus sa Miss Earth pageant. Agree naman ako dito. Ang problema, Mark, mahirap yan. Kasi ang mangyayari dyan, collab. Parang MGI yan, tsaka yung Miss Universe na nag-collab. So, ganun din, si Carousel Productions, si Lorraine Shook, tapos Araneta Group, magko-collab sila. Pwede naman mangyari yun kung mapapag-usapan. Pero kung wala namang gumagawa ng move, wala namang nag-initiate, malabo talaga yan. Malabo pa sa malabo. Kasi, syempre, same Filipino na organizers. And then, ang Carousel, syempre, baby nila yung Miss Earth Philippines. Yun. Parang mahirap bitawan para sa end nila. Sabi ni Christian, Ann Cares de Mesa, suggestion, she's a pageant veteran. Ann Cares de Mesa, parang siya na yung pang-anim ko. Nabanggit ko kanining 5. Siya yung pang-anim kong susunod dun sa 5 kung hindi talaga uubra yung 5. When it comes to Ann de Mesa, kaya naman ng edad pa for MI. Kaya din naman ng Hulma.
Ang problema lang, maraming mas outstanding or mas ano sa kanya, mas litaw, mas lutang, yung alam niyo yung performance, yung ganda. Two performer din naman si Ande Mesa. However, marami lang talaga mas magaling. Parang hirap yung binibining candidate sa heels nila. Hirap yung binibining candidate sa heels nila. Sino ba yung heels provider? Napansin mo pa yun? Hindi ko nga napansin yun. Binibining Pilipinas International ko po as of now. Stick pa rin ako kay Trina Johnson. Pero parang final na ako kay Trina Johnson. When po second batch ng MGPH, abangan nyo lang sa social media. Jaja, dapat may crown din ang Binibining Pilipinas Araneta City at Binibining Pilipinas Tourism. Gusto mo physical crown. Okay na yun. Tsaka wala nang Binibining Pilipinas Araneta na. Parang ano lang siya, occasional, pati yung tourism. How about Globe? Sino daw ang Globe ko? Gusto ko si Joanne Turnley. Umaasa pa rin ako kay Joanne Turnley na kaya niya. Ganda ni Dahlia, ganda ng napaka-shock and starstruck, sabi ni Cyrus. Height lang talaga yung problema kay Dahlia Verde. Height lang. So yun, MGI second screening. Hanggang ngayon, nakaabang pa rin ako kasi baka biglang may mag-live kung saan. So mag-abang na lang din kayo. Kaya napalive ako kasi nga baka may biglang mag-live ngayon. Baka alam nyo din. Edi pag-usapan na natin. Pero wala talaga eh. Bukas sa social media na nila yun i-announce. Pero wag nyo nang, ano ba yun, hintayin nyo na lang yung mga post. Wag nyo nang kulitin yung mga tao or kung sino. Kagaya ko, hindi na ako nangungulit na, uy, sino, ganyan. Kasi, abangan ko na lang. Biglang lumabas sa wall ko. Edi yun na. Yan na lang muna tayo Mag-edit na muna ako. So again, maraming salamat sa panonood. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na live natin and Binibining Pilipinas, Sunday, June 15. MJPH screening, walang balita. Again, abangan nyo na lang dyan. So yeah, thank you and good. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.